luha. Ano, uuwi ka na naman sa probinsya ninyo. Ay, wala kasing mag-aasikaso ng problema sa naisan lang lupa. Ako lang ang nakapag-aral sa aming magkakapatid. At ako lang ang nakakaintindi sa mga legal na dokumento. Pero hindi ba, inasikaso mo na yun dati pa? Oo, pero hindi tumapad sa usapan ng napagsanlaan eh. Marami kayong kamag-anak dun, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw palagi ang nag-aasikaso. Pido, huwag mo naman sana itong gawing mahirap para sa akin, oh. Ako na lang ba palaging uunawa? Tingnan mo, tuwing uuwi ka sa probinsya ninyo, tinataon mo kung kailan may project ako sa construction. Siyempre, hindi kita masasamahan. Hindi ko naman yung sinasadya. Nagkakataon lang talaga. Ay, hintayin mo na lang na matapos ang project ko para masamahan kita. Para ako mismo ang makakita ng mga dokumento at malaman natin kung ano ang pinakamabuting gawin sa nakasanlang lupa. Wag na. Ako na lang ang mag-aasikaso. Problema to ng pamilya ko. Hayaan mo ako na lang ang umuwi sa probinsya. Ay, Carmen naman. Sige na, Pido. Nakapagsabi na ako sa parents ko. Aasahan nilang darating ako bukas. Kung ayaw mo talaga makinig sa akin, may magagawa pa ba ako? Di ka naman yata nagpapaalam talaga eh. Kung di sinasabi mo sa akin, ito ang gagawin mo. Kaya sumang-ayon man ako, hindi, aalis ka pa rin naman. Di pa ba bumabalik sa trabaho niya si Carmen? Ay, oo. Sabi sa akin ng katrabaho niya, 1 linggong leave ang paalam pero wala na raw balita hanggang ngayon. 1 linggo na mula nang umalis siya? 3 linggo ngayon. Baka may nangyari. Nangyari ano naman? Ewan ko. Alam mo ba kung saan ang probinsya niya? Sundan mo kaya? Ay, hindi ko pwedeng basta iwan ang project dito sa construction site. 2 linggo pa bago pa ito matapos. Wala ka bang mauutusan para i-check ang kalagayan ni Carmen? Susubukan ko ang ate ko. Baka pwedeng pakiusapan puntahan si Carmen. O address nila sa probinsya. Ang hirap nito. Walang mautusang sumunod kay Carmen. Tumanggi rin si ate Karing. May sakit ang bunso niyang anak at hindi niya maiiwan. Ay, kaya ngayon, eto, iniwan ko ang project ko sa Maynila. Inihabilin ko sa foreman ko at kailangan bumiyahe ako papuntang Pangasinan. Sana makabalik rin ako mamayang hapon. Ay, naku, Carmen, ano ba nangyari? Bigla na lang naputol ang komunikasyon natin. Hindi ka man lang tumatawag sa akin. Sino po hinahanap nyo? Dito ho ba nakatira si Carmen? Yung nagtatrabaho sa soap factory sa Maynila. Si Tita Carmen po siguro. Tita Maming pong tawag namin sa kanya. Si Tita Maming. Tama siya nga. Sinabi nga niyang Maming ang palayaw niya rito sa probinsya. Narito pa siya? Naku, wala na po. Pero pwede niyo pong kausapin si Lolo. Sandali po, tatawagin ko siya. Isang linggo na mula nang umalis dito si Carmen. Saan ho kayo pumunta? May dagta. Oo, madagta talaga ang mga dahon ng kaimito. Hindi ho dagta. Saan ho pumunta si Carmen? Hindi pa ho siya bumalik sa trabaho niya sa Maynila. Hindi mo ba alam? Lolo, hindi ako susunod dito kung alam ko kung nasaan si Carmen. Nasaan niya ba? Hayop na yan, ang hirap palang kausap ng bingi. Lolo, sabi ni Carmen, may lupa kayo nakasanla. Aayusin niya ang dokumento para hindi mailit. Lupa na nakasanla? Wala kaming lupa na nakasanla. Sino ka nga ba? Boyfriend ho ni Carmen. Ako si Pido. I'm boyfriend niya. Pido? Boyfriend? Ang sabi ni Carmen, hiwalay na kayo. Hindi ho totoo yan. May nangyari ho ba masama kay Carmen? Wala kaming lupang nakasanla. At wala rin nangyaring masama kay Carmen. Pero wala na siya rito dahil sumama siya sa kababata niya. Paano pong sumama? Abay, nagtanan. Nagtanan yung dalawa.
Ba't mo ko sinisigawan? Wala kang galang sa matanda, kaya kasiguro hiniwalayan ni Mameng. Hindi ako sumigaw, nabigla lang ho ako. Hindi na babalik si Mameng sa Maynila. Sumama na siya sa kababata niya. Ay naku, Diyos ko, hindi ho maaari. Basta ko sa pagbubuka mo ang hinagpis. Hindi ho kami naghiwalay. Ang sabi niya, uuwi siya rito para ayusin ang papeles ng pagkasanlaan ng lupa. Bakit ho siya nakipagdanan? Hindi ko yan masasagot. Buong akala naming lahat, hiwalay na nga kayo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan magdahilan siya na may problema kami sa lupa para makauwi siya rito. Ay, Diyos ko. Niloko ako na apo ninyo. Sinong demonyo? Pumunta ka rito para insultuhin ako? Hindi po, Lolo. Alis na ako. Linawin mong sinasabi mo, Pido. Ba't ka magwawalis? Lolo! Niloko ako na apo ninyo! Aalis na ako! Tama. Niloko ka nga. Ako na ang humingi ng tawad, Pido. Hindi rin namin alam. Magnobyo pa pala kayo. Ang may papayo ko sa'yo, kalimutan mo na si Mameng. Bata ka pa. Magmamahal ka bang muli? Nagkasalisi kayo. Nino naman? Nitong sulat. May dinalang sulat dito ang kasama sa trabaho ni Carmen. Sa kanya raw ipinakausap ni Carmen. Alam ko na ang nangyari. Hindi ko na kailangan basahin pa. Bakit? Ano bang nangyari? May nangyaring masama kay Carmen? Hindi. Wala. Nagpapakaligayan na siya ngayon. Sa pilig ng iba. Ha? Paano mo nalaman? Basahin mo na kasi itong sulat. Lolo niya mismo ang nagsabi sa akin, Turing. Kahit na, basahin mo pa rin. Anong malay natin? Baka gusto lang makapag-isip ni Carmen kaya lumayo. Ay, naku. Akin na nga. Babasahin ko. Pido, hindi totoong may problema sa lupa ang aming pamilya. Sadyang nagtagpo lang muli ang landas namin ng kababata ko. Diyan pa lang sa Maynila, lihim na kami nagkikita. Lalo na kapag abala ka sa trabaho mo. Hanggang sa may namagitan na sa amin hindi dapat. Kaya ako nagmamadaling bumalik sa aming probinsya. Dahil 2 buwan na akong buntis. At hindi ko ito kayang sabihin sa harap mo. Patawarin mo ko. Sasama na ako sa kanya, Pido. Hindi ko sinasadyang lahat. Patawad, Pido. At buntis pa pala siya. Ayop ka, sana hindi mo na lang ako pinilit basahin to. Ito na babagay rito. Bakit mo pinunit ang sulat? Buntis siya sa kababata niya. Kaya siya nagmamadali umuwi sa probinsya. Nagsama na sila. Nako, Pido. Aalukin ko na siya ng kasal, Turing. Tumitsyempo lang ako. Tapos niloloko pala niya ako. Naiintindihan kita. Lahat ng pagsisikap ko ay para sa pangarap namin. Lahat ng plano ko sa buhay kasama siya. Pero ang babae pinahalagaan ko na higit sa buhay ko. Taksil! Isang hayop na taksil! Gusto mo bang mapag-isa muna? Hindi, Turing. Magtatrabaho ako. Tatapusin ko ang trabaho ng mga tao natin. Pipilitin ko magpatuloy sa buhay. Sa kabila na ginawa sa akin ni Carmen. Pido, tama na yan. Umiga na. Hindi, Turing. Hindi ako uuwi. Hanggang hindi nauubos to alak. Wala lang nga, taob na lahat ng bote. Tama na, umiga na, lasing ka na eh. Pero nararamdaman ko pa rin, Turing. Sakit-sakit dito sa puso ko. Mabuti pa ang mababae. Kaya to'y daan sa pag-iyak. Pero tayong mga lalaki, hindi pwede mag-iiyak at maglupasay. Ha? Alam mo ba ang nararamdaman ko, ha? Ha? Alam mo, parang sasabog ang dibdib ko sa galit at tinanakit. Itong alak na ito, ito na alam ko paraan para makayanan ko yung sakit, pare. Ha? Ito lang ang paraan ko. Magpakalunod sa alak. Pare, babae lang yun.
makakalimutan mo rin si Carmen. Ayop ka pare, anong babae lang? Hindi basta babae si Carmen. Siya lang ang minahal ko na ganito. Tama na yan, sabi. Niloko niya ako. Nagtiwala ako sa kanya. Naniwala ko kaya siya pabalik-balik sa probinsya nila. Dahil may problema ang pamilya nila. Oo, pero ngayon alam na natin ang katotohanan. Wala na tayong magagawa. Hindi na siya babalik. Magkita siya sa kababata niya, pare. Hindi sila. Ama kami pa sila. Ama kami pa. Paano niyo ito nagawa sa akin? Ilalagay ko siya sa pedestal, pare. Oo, magbabasag ka pa ng bote dito sa bahay namin eh. Turing, hindi ko talaga maintindihan, no? Bakit niya ito nagawa sa akin? Bakit niya ito ginawa sa akin? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang, Turing? Saan? Sabihin mo! Sabihin mo! Hindi ko alam, Pido. Turing, mahal na mahal ko si Carmel. Carmel, ayop ka. Siya na babae gusto ko makasama ang buhay. Buo na yung plano ko, buo na. Isipin mo yun, ang plano ko para sa amin dalawa. Oo, alam ko. Lagi naman sinasabi yan eh. Tama na sabi, itigil mo na yung pag-inom. Ayop, Turing, bakit niya ako niloko? Bakit ako? Ano ang kasalanan ko? Ay, Diyos ko, ano ang pagkukulang ko? Sabihin mo, Diyos ko! Ay, gising, Pido. Hinahanap ka ng boss mo sa project site. Tanghali na raw, wala ka pa ron. Kaya pinuntahan na kita dito sa inuupahan mong kwarto. Ate Karing. Aray, ang sakit ng ulo ko. Eh, sabi nito ring nawalan ka ng malay kagabi sa sobrang kalasingan. Masakit ang ulo ko. Baka hindi ako makapag-report sa trabaho ngayon. Hindi ka tuwiran yan. Uminom ka ng gamot para sa sakit ng ulo. Tapos pumunta ka sa trabaho mo. Huwag mong sirain ang nasimulan mo dahil lamang kay Carmen. Ay, Ate Karing naman. Kahit kailan, hindi ko isinumbat sa'yo ang pinampaaral namin sa'yo. Ginusto naming tulungan ka. Dahil kapatid kita, dahil matalino ka. Ayokong masayang ang talinong iyon kung magiging high school graduate ka lang. Eh, sinusumbatan mo na nga ako ngayon eh. Oo, dahil nagagalit ako sa ginagawa mo sa buhay mo. Ate Karing. Sinusumbatan kita dahil ayoko sirain mo ang buhay mo, ang karir mo. Dahil lang sa isang kabiguan. Alam kong masakit, naiintindihan ko yan. Pero huwag kang magpakalunod sa lungkot at sama ng loob. Pairalin mo ang isip mo. Wala na tayong magagawa sa pinili ni Carmen. Hindi na talaga siya babalik sa buhay mo. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Pido. Tutulungan ka namin, pero tulungan mo rin ang sarili mo. Magpakatatag ka. Huwag mong sirain ang buhay mo. Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Para marating kung ano ang meron ka ngayon. Bata ka pa. Marami ka pang makikilalang iba. Hindi lang si Carmen ang babae sa mundo. Nagkakaproblema ka pala sa boss mo. Oo. May mga gusto ko ipatupad sa construction na ayaw niya aprobahan. Dahil dagdag gastos daw. Eh, kung magagastusan siya, tatanggi nga niya yun. Ay, pag may sarili na akong construction firm, tutulungan ko ang mga laborer ko. Hindi ako papayag na napakaliit ng sahod nila. Siguro kung mangyari yon, saka mo maintindihan ng boss mo. Mahirap kung ikaw ang mangangapital. Naintindihan ko na to ngayon palang, Turing. Ano sa tingin mo? Gusto lang niyang kumita. Habang ang mga nasa ibaba ang pinapawisan at nahihirapan. Pido. Tama naman si Ate Karing. Kung nabayguman ako, di ko to dapat hayaan sirain ang mga pinaghirapan ko. Lalo na ang mga pangarap ko sa buhay. Gusto ko yung narinig ko't sinabi mo. Turing, kalilimutan ko na ang pag-ibig. Ilalaan ko ang buhay ko sa pagtulong sa mga manggagawa at lahat ng pagsisikap. Gagawin ko para makapagtayo ako ng sarili kong construction company. Ay, mabuti at tumigil ka na sa paglalasing.
Pero nag-aalala pa rin ako sa'yo, Pido. Bakit naman, Ate Karing? Hindi ka lumalabas ng bahay. Mula sa trabaho, umuwi ka. Drawing ka ng drawing ng mga plano para sa itatayo mong negosyo. Baka naman tumanda kang binata niyan. Talagang wala na akong plano mag-asawa, Ate. Bakit naman? 2 taon na mula nang magkahiwalay kayo ni Carmen. Siguro naman pwede ka nang maghanap ng bago mong liligawan. Ay, naku, hindi na, Ate. Tama na ang isang kabiguan. Magfo-focus ako sa pangarap ko. Magpapayaman ako para mas marami akong matulungan. Pido. Ate Karing, di na kita bibigyan ng pagkakataong muli ako sumbatan. Patutunayan ko sa inyo ni Bayaw na hindi kayo nagkamali ng pagtulong sa akin, ng pagpapaaral sa akin. Salamat, pero hindi ko naman gustong tumanda kang binata. Kung yun ang kapalaran ko, tinatanggap ko, Ate Karing. Ang mahalaga sa akin ngayon, matupad ang mga plano at pangarap ko, lalo na tungkol sa aking trabaho. Salamat, Pido. Kinuha mo akong foreman dito sa project na nakuha mo. Turing, sino pa ba magtutulungan kung di tayo magkaibigan, di ba? Pagbubutiin ko ang trabaho. Talagang kailangan namin ni Mrs. ang pera eh. 2 sa anak namin na nasa college na. Parang kailan lang, hindi ba, Turing? Bininyagan ang panganay niyo ni Eva. Ngayon, nasa kolehiyo na siya. Pati ang bunso ninyo. Oo, Pido. Oo. At ikaw ang ninong niya. Ilang beses na rin akong tinanong ng inaanak mo. Tinanong na ano? Kung kailan ka mag-aasawa. Hindi na siguro. Magandang araw po. Merienda po, turon at biko. Baka gusto po ng mga trabahador niyo rito sa ginagawang building. Maaga pa, Ineng. Mamaya pa ang break ng mga trabahador ko. Ay, ganun po ba? Pwede po ba ako maghintay? Malayo na kasi yung nalakad ko eh. Kailangan ko lang maibenta lahat ng nasa bilao. Napansin ko kasi maraming trabahador dito. Siya, sige, ikaw ang bahala. Pero hindi ko maipapangakong bibili silang lahat sa'yo. Meron din kasing kantina sa labas eh. Doon na sila kumakain. At nakalista yon. Tuwing Sabado sila nagbabayad. Ganun po ba? Sige po. Ay, teka sandali. Patapos na tong construction namin. Ngayon lang kita nakakita rito. Taga saan ka ba? At taga dito din po ako. Diyan sa malapit na squatters area. May sakit kasi si nanay. Huminto po muna ako sa pag-aaral para magtinda. Kasi kailangan namin ibili ng gamot si nanay. Wala na po kasi kaming tatay. Ako lang inaasahan ni nanay. Ganun ba? Siya, papakayawin ko na yan nasa bilao mo. Huwag ka na umiyak Talaga po. Maraming salamat po. Ito na ipapamerienda ko sa mga trabahador ko. Magkano ba to lahat? Sarap nito Saan nyo nabili to? Oo ka. Meron ba ba? Meron pa ka. Nakuha ka sa drama ng tindera kanina. Nabola ka, Pido. Sa tingin ko, talagang may sakit nga nanay niya to rin. Jack, babalik dito yun bukas. Magdadrama ulit sa'yo. Pag talagang bumalik siya, sasabihin ko isama niya ako sa bahay nila para makita ko nga kung may sakit nga nanay niya. Nay, may bisita po tayo. Siya po yung pumakyaw ng tinda kong turon at biko. Ay, bakit sinama mo pa rito? Nakakahiya tong barong-barong natin. Ako ho nagpumilit, Aling Loring. Gusto ko kasing malaman kung paano ho kayo matutulungan. Nay, siya po yung boss dyan sa malapit na ginagawang building. Pinakyaw niya po ulit yung tinda ko kaya may pambili ulit tayo ng gamot niya, Nay. Ano ho ba talaga sakit ninyo, Aling Loring? Mang Pido, komplikasyon daw ng diabetes, kaya siya nanghihina. Ang sabi po ng doktor, ibalik namin siya sa ospital para magawa ang ibang lab test pero wala naman po kasi kaming pera magkakapatid. Maliliit pa yung mga kapatid kong sumunod sa akin kaya pilit ko pong pinagkakasya sa amin ang kinikita ko sa pagtitinda. Itong reseta, sabi ng doktor, pansamantala lang. Habang hindi pa nagagawa ang hinihingi niyang lab test. Libre ho ang check-up sa government hospital. Bukas isasama ko kayo. Dapat sundin ninyo ang doktor para maagapan ang kondisyon ninyo, Aling Loring. Para nga pong hindi bumubuti si nanay. Oo, Diday.
Kaya naman sasamahan ko kayo bukas sa isang government hospital. Traidor talaga ang diabetes. Kung hindi maagapan ng mga sintomas, maaring lumubha pa nga ang nanay ninyo. Naku, nakakahiya na po. Wala na po akong maibabayad sa inyo. Gusto kong tumulong, Diday. May mga kakilala akong doktor. Sigurado matutulungan nila kayo. At wala kayong dapat bayaran sa akin. Wala siya rito, Manang Karing. Kailangan bumalik sa ospital ang nanay ni Diday. Sinamahan niya. Driver siya nung mag-iina sa araw na to. Ay, teka, sino ba talaga ang Diday na to? Masyado yatang importante sa buhay ng kapatid ko. At nagagawa na niyang iwan ng construction site para lamang tulungan sila. Naawa kasi siya sa kalagayan ni Diday, kaya tinulungan niya si Aling Loring. May interes ba siya sa ina ng mga bata? Hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan. Iibig rin lang siya sa isa pang byuda at sakitin. Hindi ko masasagot yan, Manang Karing, pero hindi naman pinababayaan ni Pido ang project. May project engineer siyang pinamamahala rito habang nasa labas siya. Oo nga, pero hindi ito dati ginagawa ni Pido. Kausapin mo na lang siya pagbalik, Manang. Nasisiguro kong masasagot niya ang lahat ng tanong sa isip mo. Kumusta na, Loring? Maayos na ako ngayon. Pati sugar level ko, normal na. Pero ang sabi ng doktor, talaga raw diabetic na ako. Kaya kailangan kong uminom ng maintenance na gamot para makontrol ang sugar level. At kung maaari, iwasan ko na yung mga bawal na pagkain. Pero alam niyo, Sir Pido, parang mas mapapamahal ang pagkain ko. Dahil bawal ang matatamis, bawal ang carbohydrates, bawal din ang soft drinks, bawal ang noodles, at saka... Naiintindihan ko, Loring. Mas mahal yung mga pagkain walang kasama asukal. Pero kung paplanuhin namang mabuti ang pagkain, hindi mo kailangan gumastos na malaki. Halimbawa na lang, sa halip na magmerienda ka ng tinapay na, maaari makapagpataas ng asukal sa dugo. Pwede naman kumain ka ng kaunting kanin at mag-ulam ng ginisang ampalaya. Pero mas madami dapat ang ampalaya kaysa sa kanin. Lahat naman pwede mo pa rin kainin. Sabi ng doktor, in moderation. Paunti-unti, tikim-tikim lang. Sa mahirap na tulad namin, wala kaming kakayahang pumili ng kakainin. O tumikim-tikim lang. Kung ano ang kayang bilhin na kinikita ni Diday sa pagtitinda, yun ang bibilihin at kakainin namin. Totoo po yan, Sir Pido. Nagtimpla po ako ng kape para sa inyo. Oo nga naman. Bakit ba hindi ko naisip yun? Salamat sa kape, Diday, ha? Naintindihan naman kita, Loring. Naranasan ko rin maging mahirap. Alam mo nga, Diday, nung kaedad mo ako, puntik na ako hindi makapag-college. Bakit po? Dahil sa kahirapan. Dati po kayo mahirap? Abay, oo. Kaya ako nakatapos ng college, pinag-aaral ako ng ate Karing ko at ng asawa niya. Mabait po pala ang kapatid niyo. Sana may magpaaral din kay Diday. Nay, balang araw makakabalik po ako sa pag-aaral. Oo, Diday. Habang buhay, may pag-asa. O siya, sige, Loring. Baka kailangan mo na magpahinga. Alis na rin ako eh. Diday, kung may kakailanganin pa nanay mo, puntahan mo lang ako sa building site, ha? Ay, nakakahiya na po, Sir Pido. Ang laki na ng tulong niyo sa amin. Sabi naman ng doktor, stable na po si nanay. Kailangan lamang na huwag mawawalan ng maintenance ng gamot. Ay siya, basta kung may kailangan kayo, puntahan ninyo lang ako. Salamat, Sir Pido. Hindi niyo na naubos yung kape niyo. Ay, oo nga pala. O siya, sige, ubusin ko muna. Maiwan ko muna kayo, ah. Asikasuhin ko lang iba pang kapatid ni Diday. Diday, ay pakikiusap sana ako sa'yo. Ano po yun, Sir Pido? Pwede bang huwag mo na akong pupuin at Pido na lang ay tawag mo sa akin kapag tayo lang dalawa? Po? Sir, ibig ko sabihin, Pido. Oo, gusto kong maging magkaibigan tayo. Gusto kong bisitahin ka na madalas, kung okay lang sa'yo. Sir, ibig kong sabihin, Pido, kayo po, kung hindi makakaabala sa inyo, ibig ko sabihin, ikaw po, ikaw pala, okay lang naman sa akin. Nakakahiya lang tong barong-barong namin.
Hindi ikaw. Hindi ka bagay na pumunta dito. Okay lang ang dumi sa labas. Okay lang ang amoy ng kanal. Basta makita kita. At higit pang makilala. Pido. Diday. Nakakatuwa ang pangalan natin. Pido o Diday. Bagay, hindi ba? Oo nga. Kaya lang, hindi ko alam kung okay rin kay nanay na palagi mo akong dadalawin. Ano? Si Diday pala ang interes mo? Akala ko yung nanay, si Loring. Yan din ang akala ng ate mo. Ay, ganun ba? Bakit ka naman natatawa? Wala namang masama na magka-interes ako kay Diday, hindi ba? Wala nga masama. At wala rin nakakatawa kung magkaedad kayo ni Diday. Paring Pido, mahigit 30 anyos ang tanda mo sa batang yun. Pwede kang mapagbintang cradle snatcher o mademanda ng corruption of minor. Ay, hindi na minor si Diday. 19 na siya sa susunod niyang birthday. 30 taon pa rin ang tanda mo sa kanya. Pero kung talagang interesado ka sa kanya, naniniwala naman akong hindi mo siya lulukuhin. Matagal na kitang kaibigan at mula nung ma-heartbroken ka, ngayon ka lang ulit nagka-interest sa babae. Pero paano if the feeling is not mutual? Paano kung hindi ka gusto ni Diday? Pakiramdam ko naman magkakasundo kami. Baka samantalahin lang niyang interest mo sa kanya at patawarin mo ko sa salitang gagamitin ko ha. Baka perahan ka lang niya. Naintindihan ko naman ang nasa isip mo, Turing, pero... Katulad niyan, alam kong ginagastusan mong pagpapagamot sa nanay niya. Tulong ko na yun sa kanila. No strings attached, walang kapalit. Pero interesado ka kay Diday. Hindi ba may tuturing na kapalit yun? Hindi sa kapilitan, Turing. Kung may maasahan ako, salamat. Kung wala, handa akong tanggapin ang consequence. Seryoso ka kay Diday? Parang doon na nga papunta ang nararamdaman ko. Nako, Pido. Ngayon lang ulit sumigla ang pakiramdam ko, pare. Para akong teenager na ngayon palang nakakaramdam ng... Ano nga ba ang tawag doon? Crush. Tinamaan ka nga sa bata. Alam kong matagal mo na rin niyang hindi naramdaman. Pero ingat ka lang, Pido. Ayoko naman sa edad mong yan mapaglaruan kang muli ng pag-ibig. Oh, bumili ka yata ng bagong polo at pantalon. At parang nagpakulay ka pa ng buhok. Dati kahit sumisilip ng mga uban sa anit mo, baliwala sa'yo. Kung hindi kita pinagsabihang magpagupit, wala kang pakialam sa itsura mo. Ngayon palagi kang feeling groovy. Bagong gupit, bagong damit at... Aba, nakapabango ka ba o fabric conditioner na aamay ko? Pabango yan, Ate Karing. May pambili naman ako. Naisip kong bumili no isang araw. At pasipol-sipol ka pa, ha? Saan ka pupunta? May dadalawin lang sana ako. Sinong may sakit? Pag dadalaw, may sakit na. Natural. Kung hindi may sakit, puntod ang dinadalaw. Ate Karing, magdadala ako ng grocery kina Diday. Magdadala ka lang ng grocery, nagpostura ka pa ng husto. Ano naman ang masama? Gusto ko lang na maayos sa itsura ko pagdating doon. Teka nga, manliligaw ka ba ng lagay na yan? Hindi sa nangingialam ako, ha? Okay lang naman manligaw ka. Binata ka at kung ako ang tatanungin mo gusto ko makapag-asawa ka pang talaga. Pero bakit naman sa isang byuda na may 4 na anak? Hindi si Loring. Yung anak, si Diday. Oo, Ate Karing. Maganda siya, hindi ba? Mabait pa at masipag. Ano bang hinahanap mo? Katulong sa bahay o mapapangasawa? Ate naman. Pido, iba na ang estado mo ngayon. Mayaman ka na, may sariling construction company. Tinitingala ka. Tapos pipili ka ng babaeng hindi mo kapantay ng estado? Anong malay sa buhay ng bubot na si Diday? Pag-aaralin ko si Diday para makapantay ko siya. Nag-iisip ka pa ba? Sasamantalahin lang nung bata ang kahibangan mo sa kanya. Halukin ko siya ng kasal para patunayan malinis ang hangarin ko sa kanya. Kasal? Kasal agad, Pido? Bakit patatagalin ko pa? May edad na ako. Kung payag si Diday, pakakasalan ko siya. O hindi naman, tatanggapin ko ang pagkatalo ko. Isa lang malinaw sa akin, Ate Karing. Ngayon ko lang muling naramdaman na magmahal.
Pasensya na po, Sir Pido. Ayokong insultuhin kayo, kaya lang gusto ko sanang makatapos muna ng pag-aaral ang panganay ko. At kung gusto na niyang mag-asawa, pagka-graduate na lang. Kahit na po sino pang magustuhan niya, papayagan ko naman siya. Pag-aaralin ko si Diday. Kung yan ang pangarap mo para sa kanya. Sir, lalo kaming mababaon sa utang na loob sa inyo. Loring, may damdamin ako para kay Diday. Gusto ko siyang bigyan ng mas maganda buhay. Talagang kasama sa plano ko na pag-aralin siya. Kapag nakasal na kami, o kahit ngayon, pwede ko na siyang pag-aralin. Nabigla po ako sa mga sinabi ninyo. Pwede po bang bigyan niyo muna ako ng konting panahon na pag-isipan ng lahat ng ito? Loring. Gusto ko rin makausap ang anak ko nang kaming dalawa lang. Sana maintindihan niyo, Sir Pido. Tumatanaw kami ng utang na loob sa inyo pero bata pa po si Diday. Ayokong matali siya sa habang buhay na relasyon kung ito pa'y labag sa kalooban niya. Kasal? Gusto niya po akong pakasalan, Nay? At pag-aaralin ka ni Sir Pido. Pero Ano pong sabi niyo? Pumayag ba kayo, Inay? hindi, Diday. Nakiusap akong bigyan pa ako ng konting panahon para makapag-isip. Inay, may aaminin din po ako sa inyo. At sa pagkakataong ito, ako naman po sanang pakinggan niyo. Ay, anong ibig mo sabihin? May lihim ka bang nobyo? May namagitan na sa inyo? Ano ba hindi din? Ano? Sige, sabihin mo. Ano nga yung ipagtatapat mo, Diday? Bakit nakatingin ka lang sa akin? Inay, Oh, bigla ka pang ngumiti. gusto ko rin po si Pido. Anak, teka, alam mo ba yung sinasabi mo? Para mo na siyang tatay ah. At Pido na lang ang tawag mo sa kanya? Siya naman po may gusto na Pido na lang ang itawag ko sa kanya. Ang ibig sabihin, nagkakaintindihan na kayo ng hindi ko alam? Hindi naman po. Wala pa naman kaming relasyon, Nay. Pero siya po yung nakiusap na kapag kaming dalawa lang ang magkausap, Pido na lang daw po ang itawag ko sa kanya. At gusto mo na rin siya? Anak ka na bang pumasok sa kukote mo? Baka naman dahil tumatanaw ka ng utang na loob. Anak, hindi ako papayag na maging pambayad utang ka. Kinabukasan mo nakataya rito. Kung mag-aasawa rin lang ako, doon na po ako sa responsable, walang bisyo at talaga mapagkakatiwalaan ko. Bakit naman po ako pipili ng kaedad ko kung wala namang trabaho, immature at lolokohin lang ako? Nakakasiguro ka bang hindi ka lolokohin ni Sir Pido? Hindi po. Pero napatunayan naman niya sa atin na mabait siya eh. Pero anak, Kung totoong pakakasalan niya ako, payag ako, Nay. Hindi po ito pagtanaw ng utang na loob, kundi talaga pong may feelings po ako para sa kanya. sigurado ka ba, Diday? Hindi ka ba napipilitan lang? Hindi kaya dahil sa ating kahirapan? O baka dahil sawa ka ng maging mahirap? O baka dahil pinahinto kita sa pag-aaral mo? Anak, hindi dahil sa nahihirapan ka na sa ating buhay, ha? Diday, mahal kita, anak. Ayokong pumasok ko sa isang relasyon. Nay, huwag na po kayo umiyak. Para namang mamamatay na ako niyan eh. Nanay mo ko. Gusto ko lang mapabuti ka. At sa tingin ko po, mapapabuti ang buhay ko. Ang buhay natin. Kay Pido. Kaya Nay, pumayag ka na rin. Gusto ko po talaga magpakasal kay Pido. Pinaligaya mo ako, Diday. Salamat din sa pagmamahal, Pido. Hindi mo kailangan magpasalamat. Kusa itong umusbong. Hindi ko pinilit ang puso ko. Parang Makata, nakakakilig. Diyan ako natatawa sa'yo eh. Kahit ano lang sabihin ko, napapasaya kita. At napapasaya mo rin ako. Ipapaasikaso ko sa mga tauhan ko ang ating kasal. Gusto ko maging pinakamaganda ka sa araw na yun at pinakamasaya sa lahat na ikakasal. Salamat, Pido. Kahit simpleng kasal, magiging masaya na ako. Ang mahalaga, yung makasama kita habang buhay. Hindi ako papayag na simple lang ang kasal natin. Minsan lang yung mangyayari. Kaya, gagawin natin ito yung grande. Imbitahin mo ang lahat ng gusto mo imbitahin, ha? Wala naman ako maraming kaibigan eh. Isang kababata, okay na sa akin yun. Tapos si nanay at ang 3 ko pang kapatid. Magiging masaya na ako, Pido. Isa lang sanang hihilingin ko. Ano pa yun? Pag-aralin mo mga kapatid ko. Ako dapat ang magpapaaral sa kanila eh. Pero ngayong pakakasal na tayo. Hindi mo na kailangan hilingin yan. Pag-aaralin ko kayo lahat. Sisiguruhin ko makakatapos kayo ng college kahit mag-asawa na tayo. At talaga nga palang pakakasalan ni Pido ang batang yon. Oo, Manang.
Ang swerte ni Pido. Pero, teka, bakit parang galit ka? Hindi swerte yon. Baka ito ang ikabagsak ng negosyo niya. Bakit naman, Manang? Lulukuhin lang siya ng batang yon. Mukhang mabait naman si Diday. Mapagmahal sa magulang. Huminto siya sa pag-aaral para maibili ng gamot ng nanay niyang may sakit noon. Kaya nga sila nagkakilala ni Pido eh. Ay, hindi ako naniniwalang mahal niyang talaga si Pido. Pero wala tayong magagawa. Naitakda ng araw ng kasal at naipublish na ang engagement nila. Mahal talaga siya ni Pido. Ipina-social media pa nga niya ang nalalapit nilang kasal. Hindi ako makakapayag na sa isang katulad lang niya makasal ang kapatid ko. Matagal na pinaghirapan ni Pido kung ano ang meron siya ngayon. Kailangang makausap ko si Pido. Ay, nakakatuwa anak. Ilang buwan na lang Pasko na. At mukhang magiging masaganang Pasko natin. Natutuwa ako at nag-aalala rin. Bakit po, Nanay? Alam kong hindi pabor ang kapatid ni Pido sa pamilya natin, anak. Ramdam kong ayaw niya sa'yo. Baka pasakit lang ang maging buhay mo sa mansyon nila. Bakit naman po yun ang iisipin mo, Nay? Si Pido po ang pakakasalan ko, hindi ang ate Karing niya. Hindi po papayag si Pido na apihin ako na ate niya. Pero, sigurado ka bang gusto mo magpakasal kay Sir Pido? Opo, Nay. 200% na sigurado. Kahit para mo na siyang tatay. Masaya nga po yun eh. May tatay na ako, best friend at asawa ko pa siya. Anak ko. Ngayon ka palang nagdadalaga. Paano kung... Paano po kung ano, Nay? Paano kung sa paglipas ng panahon may makilala kang iba? Hindi na po ako magmamahal ng iba. Magiging loyal po ako kay Pido. Diday, anak. Iba po si Pido. Kahit hamak na tindere lang ako ng turon at kakanin, palagi niya ako pinagmamalaki, hindi siya nahihiyang hawakan ng kamay ko. Kapag kumakain kami sa labas, pinagbubuksan niya ako ng pinto. Hinihila niya po yung upuan para mauna akong maupo. Para po akong prinsesa kapag kasama ko siya. Sana hindi magbago kapag asawa ka na niya. Nay! Diday, bata ka pa, anak. Ayoko masaktan ka. Sana nga, hindi ka nagkamali sa desisyon mong ito. Huwag ka na umiyak, Nay. Para sa ating lahat ng desisyon kong ito. Kung giginhawa ang buhay ko dahil kay Pido, kasama ko kayong giginhawa. Hindi po ako papayag na ako lang makakabangon sa kahirapan. Kasama ko kayo, Nay, at ang mga kapatid ko. Ngayong tayong dalawa na lang dito sa sala, may gusto akong sabihin sa'yo. Ate Karing, huwag mo akong tawaging ate, hindi pa kayo kasal ni Pido. Ma'am Karing. Iyan! Gusto ko maging malinaw sa'yo na hindi kita gusto para sa kapatid ko. Ma'am Karing, bakit po? Anong bakit? Dahil alam kong pera lang ng kapatid ko ang gusto mo sa kanya. At tandaan mo ito, Diday. Gagawin ko ang lahat para hindi matuloy ang kasal nyo! Yan ang habang sinasabi ko. Alam ba ni Sir Pido ang ginawa ng ate niya? Hindi po. Hindi ako nagsumbong. Ano yung gagawin natin? Akala ko pa naman magiging masayang pagsama sa'yo ni Sir Pido sa bahay nila para doon kayo mananghalian. Hindi ko din po alam na hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako naman ngayon na magsasalita. Ang sabi mo, gusto mo talaga si Pido. Opo. Kung ganon anak, matuto kang lumaban. Patunayan mo sa Karing na yon na hindi ka niya pwedeng tapak-tapakan. Oo, mahirap lang tayo, pero marunong tayong manindigan. Ilang araw na yung ubo mo, Pido. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Hindi pa. May tinatapos kaming project. Ubo lang naman to, mawawala rin. Inaasikaso mo pa ba ang tungkol sa kasal natin? Hindi naman natin kailangang magmadali. Sa Pebrero na ang kasal natin. Gusto ko bago magpasko, kumpleto na ang preparation. Para hihintayin na lang natin ang Pebrero. Pero matagal pa ang Pebrero. Pwedeng sa January mo na asikasuhin ang lahat. May event coordinator ka naman eh. Gusto ko pa rin personal na asikasuhin at i-follow up ang lahat. Pido, hindi ko gusto ang tunog ng ubo mo. Pakiusap, magpatingin ka na muna sa doktor. Baka kailangan mo na uminom ng gamot para sa ubo. Bakit mo sinusundo si Diday? Nasa ospital si Pido.
Hindi pinayagan ng doktor na umuwi pa. Kailangan raw siyang i-confine muna. Ay, bakit? Anong nangyari? Hindi ko masasagot yan, Doreen. Basta nagbilin siyang sundin ko si Diday para siya magbantay sa kanya ron sa ospital. Naka-confine sa ospital ang kapatid ko. Oo, Manang Karing. Ako nagatid kay Diday para mabantayan niya. Eh bakit inihatid mo ang batang yun doon? Pinasundo ni Pido. At paano niya babantayan ng kapatid ko? Ano bang malay niya sa pag-aalaga ng may sakit? Manang, sa tingin ko, gusto naman talaga siya ng bata. Hindi. Hindi ako naniniwalang gusto niya si Pido. Pupunta ako ron. Aalamin ko sa doktor kung ano talaga ang sakit ng kapatid ko. Tapos pa-uuwiin ko yung si Diday. Pneumonia daw po, Ma'am Karing. Kasalanan mo ito! Siguro binawalan mong magpatingin agad siya sa doktor. Pero... Kaya ayan, napabayaan ni Pido ang sarili niya. Hindi mo ba alam delikado ang pneumonia? Alam ko po, kaya nga babantayan ko po si Pido at aalagaan. Hindi! Kukuha ako ng private nurse na magbabantay sa kanya. Umuwi ka na. Hindi po ako aalis dito. Nangako po ako kay Pido. Babantayan ko siya. Ipinasundo niya po ako kaya dito lang po ako. Matigas talaga ang ulo mo, ha? Hindi po matigas sa ulo ko. Mahal ko po talaga si Pido. Mahal ko po ang kapatid niyo. Ate Karing. Oo, narito ako, Pido. Ay, buti nagising ka na. Kukuha ako ng private nurse, ha? Huwag na. Si Diday. Narito ako, Pido. Hindi ka kayang alagaan ni Diday. Anong magagawa ng batang yan? Siya ang nagpumilit na magpa-check up ako. Siya ba talaga? Oo. Kaya nalaman ng doktor ang totoo kong kalagayan. Kukuha pa rin ako ng private nurse. Ate, hayaan mo na si Diday ang magbantay sa akin. Hindi ko kailangan ng isang private nurse. Pero, Pido... Hindi naman ako magtatagal dito. May doktor nang tumitingin sa akin. Ay, bahala ka na nga. Basta bibisitahin kita palagi habang narito ka. O siya, sige ate. O sige, lalabas na muna ako. Kakausapin ko ang doktor na tumitingin sa'yo. Maraming salamat, ate. Diday! Diday, umiiyak ka ba? Hindi, Pido. Napuwing lang ako. Napuwing? Sarado ang bintana. De-aircon nito kwarto ko rito sa ospital. Basta, Narinig ko ang pangungutya sa iyo ng ate ko, ha? hindi nga siguro tayo bagay. Diday, dahil lang dun susuko ka na ba? Akala ko ba mahal mo ako? Mahal naman talaga kita. Cross my heart. Naniniwala naman ako. Pero ipinaglaban kita sa ate ko at sinunod ko ang pakiusap mo na magpa-check up ako. Tama na nga, inuubo ka na naman. Magpahinga ka na. Ikaw lang ang kailangan ko, Diday. Alam kong gagaling ako. Aalagaan kita. Babantayan kita, Pido. Huwag ka na umiyak, Diday. Hindi na. Basta sinabi mo, hindi na ako iiyak. Mahal na mahal kita. Dala maalaga, Diday. Hindi mo dapat katakutan si Ate Karing. Hindi siya ang pakikisamahan mo. Ako lang, Diday. Ako lang. Ito na ang pinabili mong gamot, Diday. Kuya Turing, salamat. Pero yung lagnat niya hindi bumababa. Alam na ba ng doktor niya? Hindi pa. Wala pang nurse na pumupunta dito. Pinindot mo yung buton sa tabi ng kama niya? Hindi pa. Para saan bang buton na yan? Kapag may kailangan si Pido, o kaya emergency. Pwede ko po bang pindutin to ngayon? Oo, Diday. Dapat malaman ng attending doctor ni Pido na nilalagnat siya kasi nitong nakarang araw, hindi naman siya nilagnat. Pido, huwag mo akong iiwan. Ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Kahit bata pa ako, alam ko naman kung paano magmahal. At mahal kitang talaga. Gusto ko makasama ka hanggang sa pagtanda ko. So please, magpagaling ka na. Sana bumaba na lagnat mo, Pido. Natatakot ako mawala ka. Huwag mo akong iwan.
salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Anong salamat? Magpalakas ka. Huwag ka muna magtatrabaho paglabas mo rito. Opo, Commander. Huwag mo idaan sa tawa, Pido. Nag-alala ako na magkasakit ka. Alam ko naman. Narinig ko ang gabi-gabi mong dasal para gumaling la ako. Kasi ayoko may mangyaring masama sa'yo. Paano ko patutunayan sa ate mo na mahal kitang talaga kung iiwan mo agad ako? Hindi pa ako mawawala. Malakas pa ako sa kalabaw. Nagkasakit ka na nga, di ba? Kailangan mo magpahinga. Oo, pero magaling na ako ngayon. Basta pakiusap. Huwag ka muna bumalik sa trabaho. Magpahinga at magpalakas ka muna. Kung pwede nga sana magbakasyon ka, manatili ka na lang muna sa bahay at... Bakasyon? Bakit nga naman hindi, ano? Anong bakit nga hindi? Magbakasyon tayo sa Tagaytay. Isama natin ang nanay mo at mga kapatid. Pido. Ay, huwag kang tatanggi, Diday. Sabi mo, di ba, magpahinga ako. Doon marerelax talaga ako. Napakalamig ng panahon doon. Malamig ang simoy na hangin. Mabilis akong kagaling. Paparamdam na ang Pasko. Kahit ilang buwan pa ang lilipas mula ngayon. Oo, palagi ko naririnig yan. Hindi namin akalain na may masaganang Pasko na darating sa amin. Bakit mo naman naisip yan? Mula pagkabata, kami lang 5 palagi. Kaming 4 na magkakapatid at si nanay. Pero kahit walang Noche Buena, okay lang kami. Maagang nawala si tatay. Pero kahit paano aaminin ko, pinangarap kong makatikim kami ng masarap na pagkain. Diday, mula ngayon, hindi lang masarap na pagkain na matitikman ninyo, kundi masarap na buhay. Salamat, Pido. Dahil sa'yo, matutupad ang pangarap ko para sa kapatid ko at kay nanay. Ako nga ang dapat magpasalamat, Diday. Magpasalamat? Sa akin? Oo. Dahil pagkatapos ng una kong kapiguan, hindi ko akalain muli akong magmamahal. At sa pagkakataong ito, may katapat ng pagmamahal ang ibinibigay kong pagmamahal. At patutunayan kong totoo ang feelings ko para sa'yo. Wala ka naman nang dapat patunayan pa. Naniniwala ako sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong ikaw na. Ikaw na ang mamahalin ko. Pido. Titay. Pido. Nako, hahalikan yata ako. Hindi ako ready. Pido, may dumating. Sino? Nandun sa gate, tingnan mo. Nalaman kong dito kayo nagbabakasyon, kaya sumunod kami sa inyo. Ate, magugulo ka rin ba rito? Aba, hindi, Pido. May dala akong mga pagkain. Ipinaluto ko. Oh, ano ibig sabihin nito? Ay, huwag ka nang mag-alala. Naniniwala na ako. Naniniwalang paano naman? Naniniwala na ako kay Diday. Naniniwala na akong mahal ka nga niyang talaga. At payag na rin akong makasal kayo. Bakit ka natawa? Ay, ikaw talaga, ate. Kahit naman hindi ka pumayag, pakakasal ako pa rin si Diday. Alam ko, nagmamalasakit lang naman ako sa'yo, Pido. Nakita ko ang pagdurusa mo noon. Nang una kang mabigo. Ayoko nang mangyari ulit yun sa'yo. Ate Karing, hindi na yung mangyayari. Mabuting tao si Diday. Alam ko magiging mabuti rin siyang kapartner sa buhay. Kaya huwag mo na ako alalahanin. Pahigit 50 anyos na ako. Hindi na ako yung batang pinag-aaral mo noon, ate. Kayang-kaya ko na ang sarili ko. Hindi mo na ako kailangan protektahan. Congratulations! Congratulations, anak. Salamat, Nay. Pido, hindi kita pwedeng tawaging anak pero congratulations na rin. Hindi rin kita pwedeng tawagin inay dahil halos magkaedad lang tayo. Pero Loring, pinanak kita ngayon. Kaya hayaan mong inay na itawag ko sa'yo. Loring, inay o bienanay, kahit ano payag ako. Basta ha, huwag mong paiiyakin ang panganay ko. Kahit pangako, hindi iiyak si Diday sa piling ko. Gabi natin, mahal. Ninenervyos ako. Ay, ako rin naman. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko na rin matikman ang halik mo. Gusto na rin kitang tikman. Pero simulan natin sa mahigpit na yakap. Hindi na kita makakawalan. Pido, hindi naman ako kakawala. Ikaw si Pido.
Ako si Diday. Tayong dalawa ay talagang pinagtagpo ng mga bituin para mahalin mo ko at mahalin din kita. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.